Good afternoon, at ang topic ng pastor ko ng Sunday is Ignore the Dream Destroyer. At ang kwento ng Bible niyo dito is si Joseph the Dreamer na naging second of command siya ng Egypt. At ang tatay niya ay si Jacob. Paborito siya ng tatay niya at basahin niyo na lang yung buong kwento, ibubod ko na lang. So, si Joseph, bilang bata pa siya at that time, 17 years old, na naginip siya. Dito sa Genesis 5:6, minsan na naginip si Jose at lalong namuhi ang mga kapatid niya nang ito'y kunento niya sa kanila. Sabi ni Jose, napanaginipan ko na tayo ay nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Tumayo ang aking binikis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga binikis. Kwento niya dito na magbabow down sa kanya ang mga kapatid niya at kunento niya din to sa tatay niya pero ayaw maniwala sa kanya. So, anong meaning nito, no? Kapag may relationship na tayo sa Panginoon, magre-reveal ang Lord sa atin kung ano ang mga dapat nating gawin. But, we need to be careful sa mga taong pinagkukwentuhan natin kasi hindi naman sila sinasabihan ng Lord kung ano ang gagawin mo ikaw. So, what really important dito is the relationship between God and you. Kapag sinabi sa'yo ng Lord na gawin mo to, sinabi sa'yo ng banal na spirito na gawin mo to, you need to do it. Dahil ikaw naman ang sinasabihan ng Lord, hindi naman yung taong nakapaligid sa'yo. At huwag kang mag-expect na susupport sa'yo yung mga taong mas malapit sa'yo kasi hindi naman sila ang kinakausap ng Lord. So dito, dahil bata nga si Joseph o si Jose, kinukwento niya yung mga napapanaginipan niya kasi isang paraan para malapan natin ang vision ng Lord sa atin ay isa panaginip. Nagbibigay ang Lord ng mga picture sa dream mo na ito yung mangyayari sa'yo. At you are really blessed kung talagang nabivision mo yung kung ano yung ipapakita sa'yo ng Lord sa'yo. But we walk by faith, not by sight. No? Every day, kailangan natin mag-seek sa Panginoon kung ano ba ang dapat natin gawin every day. Hingin natin na mas lalo tayong magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos. Hingin natin na mas lalo pa natin siyang mahalin. Kasi lahat nahihingi. Kaya nga sinabi na, ask and it will be given to you. Every time na I have a revelation na lahat pala nahihingi. Hiningi ko lahat sa Panginoon, even the wisdom, even the knowledge, even the understanding. Kasi may mga bagay na hindi maiintindihan ng logical na pag-iisip ko. At ang Lord lang ang makakapagpaintindi nun sa akin. At ibubod ko na lang ang kwento ni Joseph the Dreamer. So, itinapon siya sa pit ng mga kapatid niya. Kapatid niya to, family niya to. So, napakasakit na to kapag ang family mo ang nagiging isa sa problema sa mga dream mo. No? Kung paano mo ito ma-ignore kung yung taong mahal mo, yung pang mananakit sa'yo. Pero si Joseph, tinapon siya sa pit, ibinenta siya sa Ismailita, kaya siya nakarating kay Potiphar. Pero sa kay Potiphar, sa Genesis 39 verse 1, dinala nga si Jose sa Ehipto at doon pinagbili siya ng mga Ismailita kay Potiphar, isang Ehipsyo na pinuno ng pamahalaan ng Paraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay ni Potiphar, ay pinatnubayan siya ni Yahweh. Ano mang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Ganun nga, if you accept Jesus Christ as your Lord and Savior at lumalakad ka with the Lord, ibig sabihin nun, magtatagumpay ka sa buhay, meron kang peace, meron kang joy, meron kang contentment, meron kang perspective sa buhay mo na hindi ka pababayaan ng Lord. Ganun yung naging thinking ni Jose. At ganun yung kailangan maging thinking natin na sinabi naman ng Lord, here in this world, there's a lot of tribulation, but take your heart, I overcome the world. Ang daming naglalakad sa kalye, bilyon-bilyon ang tao sa paligid. Pero kung ikaw ay nire-revealan ng Lord at ikaw ay lumalakad sa Kanya at ikaw ang nagsisik sa Kanya, napaka-bless mo na dahil hindi lahat nire-revealan ng Panginoong Hesukristo. Yun lang nagsisik sa Kanya everyday. Pero doon, si Potiphar, may asawa siya at nagkagusto yung asawa ni Potiphar kay Joseph. Ayaw ni Joseph makipagsiping sa asawa ni Potiphar kasi may banal ng pagkatakot si Joseph. Dahil dito, gumawa ng paraan yung asawa ni Potiphar at binaliktad si Joseph na si Joseph ang gustong makipagsiping sa kanya. Kaya nakulong si Joseph. Kaya dito sa Genesis 39:19 verse 21, naghalit si Potiphar nang marinig ang sinabi ng asawa. Kaya pinahuli niya si Jose at isinama sa mga bilanggong tauhan ng Paraon. Ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay ng bilanggo ay naging napakabait sa kanya. Pag ikaw ay lumalakad kay Lord, meron ka talagang favor sa kanya. Even nasa kulungan si Jose,
nagkaroon siya ng favor doon. Dahil meron siya naging kaibigan kasi si Joseph the Dreamer nakakapag-explain siya ng panaginip. Meron siya nakilala doon at in-explain niya ang panaginip. Nung lumabas yung kakilala niya na yun, ay meron pa ng connection sa commander ng Egypt. Wherein yung commander ng Egypt naman nakapagpanaginip na kailangan i-explain ang panaginip niya. So itong kakilala niya na natulungan ni Joseph, sinabi nun na meron siya nakilala sa kulungan na marunong mag-explain ng panaginip. So the favor there is pinuntahan nila si Joseph at si Joseph ang pinadala sa si Joseph ang pinadala dun sa commander na yun, sa head, sa hari ng Egypt. So dahil na-explain nga ni Joseph ang mga panaginip ng commander na yun, siya ay ginawang second command of Egypt. Napakalaki ng naging epekto ng pagiging second of command ng Egypt ni Joseph dahil natulungan niya ang buong Egypt dahil nagkaroon ng famine noon at walang makain, pero dahil nakapagtabi sila ng pagkain, sila lang ang may food noon at ayun na ang naging paraan para pumunta sa kanya ang mga kapatid niya. Pero nagkapatawaran sila because alam ni Joseph na lahat, all things work for good for those who love God. Lahat ng nangyari sa kanya ay may paraan ang Diyos para matulungan siya. Kaya nag-bow down nga sa kanya ang mga kapatid niya. So ito lang ang sinasabi ng moral of story nitong kwento na to, na pag may sinabi sa'yo ang Lord, gawin mo lang with all your heart. Sumunod ka lang everyday. Magpasakop ka lang sa power ng Panginoong Jesucristo everyday. At kung ano man yung mga negativity na nadidinig mo sa paligid, especially sa mga tao mahal mo sa buhay, i-ignore mo lang to. Dahil kapag nagpakita ng dream sa'yo ang Lord, gagawin niya yan sa buhay mo. Whoever calls on the name of the Lord will be saved. Thank you, everyone.